Gising na po ba ang lahat? So, we could start na po. So, na-assign po sa akin yung The Revelation of the Cross. May idea, as a Christian po, as and non-Christian, may idea po ba tayo kung ano ang ibig sabihin ng cross? Or, syempre po, dapat po alam na po natin yan. So, ang cross ay simbolo na rin siya ng wood kung saan pinako si Jesus, kaya tayo ay nailigtas. Tama po ba? Amen. So, what is the purpose of the cross? Why did Jesus need to die on the cross? So, isa sa dahilan kung bakit may cross ay upang solusyonan ang mga sumpa. Sumpa dahil sa pagsuway ng mga tao sa utos ng Diyos. At syempre, sa dahil din sa kay Lucifer, kay Satanas, or sa demon na mubulong sa atin. I want you to understand that in heaven, when God created everything in it, He created it perfect. Nakasaad nga sa 1 Timothy 4:4 at Ecclesiastes 3:11 na lahat ng nilikha ng Panginoon ay mabuti. He has made everything beautiful, even all the angels. At sunod kay God, may idea po ba tayo kung sino ang sumunod na may mas authority kay God? So kung wala po, base po sa Bible, ang sunod po is si Lucifer. Subalit, si Lucifer po ay second po sana sa powerful, pero dahil nasakop siya ng pride, so ang nangyari po kasi kay Lucifer is he thought that he is above Christ. So kaya ang ginawa po ng Diyos ay binalik po siya sa lupa. So alam po naman natin, di ba po, ang lahat po ng nasa lupa ay makasalanan. Tama po ba? Amen. So kaya po binalik si Lucifer doon dahil nag-over na po siya sa kanyang pagtitiwala sa kanyang sarili. Kasi nga po, di ba po, alam po natin na God is above everything po, di ba po? So si Lucifer hindi siya pwedeng maging above kay God. Matatagpuan din po ito sa Ezekiel 28, 6:10, verse 12, verse 15, at verse 19. Kayo na lang po ang magbasa. Then God establishes the heaven, first and second heaven, and the earth or ang kalupaan. In Genesis 1:3, verse 26, it says that God created man in His likeness and authority and dominion or dominance and subdue it through verse 28. So ang ibig sabihin lang po, ginawa po tayo ni Lord to His likeness and authority and dominance. Pero sa verse 28 po, ni-roll over po ito na mas above po tayo sa iba niyang nilikha, tulad po ng mga hayop, yung mga ganyan po. So kaya po, kung isipin po natin, iba po, yung tao po ang pinakamataas na antas ng namumuhay sa mundo. Tapos po, nilikha ng Diyos ang langit at lupa upang pamahalaan ng tao. At kasama dito, si Satanas na nasa lupa. Dahil wala siyang kapangyarihan laban sa atin. He is already defeated. Sino po ang nakatalo kay Satanas? Si Lord. Tama po. Now, nawala na ang kapangyarihan ni Satanas, pero siya ay gumapang kay Eva na isang weaker vessel. Ano po ba ang ibig sabihin ng gumapang kay Eva? So, he has been like, yung ahas po, di ba po, yung serpent. So nagpanggap po siyang serpent, or inutusan niya yung serpent na nakakita kasi siya ng isang tao na he is weaker than him. Weaker than Lucifer. So tinukso niya po si Eva na suwayin ang utos ng Diyos sa kanya. Ano po ang naging resulta ng pagsuway ni Eva at Adan? Ito po ay bring ng curse o sumpa sa sanlibutan sa God's creation. So how did Satan do it? We can see in Genesis 3, verse 3 to 5, but God did say, "You must not eat the fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch, or you will die. You will not surely die," the serpent said to the woman. "For God knows that when you eat of it, your eyes will be open,
and you will be like God, knowing good and evil. Yan po ang binanggit nung ahas kay Eva. Kaya natukso po si Eva. At alam naman po natin na ang lahat ng sinabi ni Satan ay joke lang or mali or salungat sa sinasabi ng ating Panginoon. So Satan deceived Eve. Satan always come with a half-truth and half-lie, which is still sin. So yung half-truth po doon sa sinabi niya kay Eva is, you will know good and evil. So si God po, alam po niya ang good and evil. Pero ang lie po doon is, you will be like God. So wala pong pwedeng maging katulad si Kristo, kundi si Kristo lamang po. Amen po ba? So man fell into sin dahil natukso po siya kay Satanas. At sa Genesis 3:14 po, mababasa din po natin doon yung result ng suway natin sa utos ng Diyos. Ito'y walang iba kundi curses o mga sumpa. So ano nga po ba ang curse? What is curse? It means alienation, isolation, or separation from the presence of God, a lost identity of rights, nawala ng ang authority over creation. So parang ang nangyayari po, dati ang leon ay pet lang po natin, pero ngayon po, ang leon, kayang-kaya na po tayong meriendahin o kainin anytime na magkakaharap po. So ganun po yung nangyari. So ang ibig sabihin lang po nun, so dati ay above tayo sa mga hayop na ito, pero ngayon, dumadating sa point na kinakaya na tayo ng mga hayop. Or parang, di ba po, sa superhero po, di ba po, parang ano lang po yan eh, ang superhero may weakness eh, di ba po, kapag nawala po yung power niya, ang nangyayari, nagiging normal siya. So, bumabalik siya sa normal at na kayang-kaya na siya ng mga normal na tao. So sa Genesis 3:22-23, then the Lord God said, now these human beings have become like one of us and have knowledge of what is good and what is bad. They must not be allowed to take from the fruit from the tree that gives life, eat it, and live forever. So the Lord God sent them out of the Garden of Eden and made them cultivate the soil from which they had been formed. Nagsimula na ang curse on sumpa and the alienation from the presence of God, nawalay ang tao sa piling ng Diyos. Sa mga tuwid, kapag wala ka sa piling ng Diyos, ikaw ay sinumpa. Sa kabilang banda naman, kapag nasa piling ka ng Diyos, ikaw ay lubos na pinagpala or super blessed. Amen po ba? Sabi nga po sa mga nakaraang preaching ni Pastor, di ba po? Hindi tayo ibe-bless ni Lord kung nagkakasala tayo. Amen po ba? Ang sumpa ng Diyos ay hindi para sa atin. Alam mo ba kung para kanino? So sa Matthew 25:41 po, sinasabi po doon, then He will say to those on His left, away from me, you that are under God's curse, away to the eternal fire or eternal death, which has been prepared for the devil and his angels. Sabi ng ating verse sa Galatians 3:13, but Christ has rescued us from the curse, or tinubos tayo, pronounced by the law. Kailan? When He was hung on the cross, nung pinako po siya sa krus. He took upon Himself the curse for our wrongdoing, for it is written in the scriptures, cursed is everyone who is hung on the tree. So sinumpa po ang lahat ng nasa pinako or hinang sa tree, sa puno. So yun po yung ginawang sacrifice ni Lord. Para saan po? Para mawala po ang sumpa at para po mailigtas po tayo. Galatians 3:14, through the work of Christ Jesus, God has blessed the Gentiles with the same blessing He promised to Abraham. And we Christians receive the promise, Holy Spirit, through faith. May idea po ba tayo kung gaano po karami yung curses na na-receive po ng sangkatauhan? May idea po ba tayo? Kung wala po, ito po yung approximate kung ilan po yung curses. So number 1 po is curse upon the devil. So ayon po sa Genesis 3:14, siya ang dahilan kung bakit dumating ang sumpa. At siya rin ang dahilan kung bakit ang mga sumpang ito ay na-release.
Kaya siya ay nakatakdang matalo at mamatay. So, ang curse na po na ito is regarding po kay devil na siya yung, kumbaga po, dumating man siya, pero it was declared na matatalo po siya kay Lord. Amen. So, number 2 po, curse on the beast of the field. So, yung nabanggit ko po kanina, yung parang leon, dating maamo sila, pero isinumpa. Kaya sabi ni Apostol Pablo na kapag kakain kayo ng hayop, you bless and sanctify it because it is cursed. So now, you understand na hindi po religious ritual yung pagkakain po. Mag-pray ka na sister, mag-pray ka na brother. Ito po ay kailangan nating gawin dahil sinumpa nga po ito. At usually po, di ba po, pag nag-pray tayo, bless this food and sanctify this food. So with that prayer po, nawawala po ang curse sa kakainin natin. Amen po ba? These animals became wild because of the curse. So dapat talaga silang pinagpe-pray. So wag na wag po natin kalimutan kung ano man po yung kakainin natin, we should always pray po. Amen? Number 3, curse. Woman give birth of great pain. Ayon po sa Genesis 3:16, kapag manganak daw ang isang, nakasaad po sa Genesis 3:16, na kapag manganak ang isang babae, ay parang nasa isang hukay ang paa nito. Dahil ito ay curse or sumpa. But we need to take note na hindi sumpa ang pagiging barren o matagal magkaanak. Gaya ng turo ng ibang simbahan, ang tawag pa nga ni Jesus sa barren ay blessed or makarios or mapalad. Super blessed and happier. Sa Luke 23:29. Sa Psalms 127:3 naman po, nasasaad po na children are gift. Masaya rin ang magkaanak, pero hindi rin ibig sabihin na malungkot at walang pang-anak ang wala pang anak. Dahil ang sabi ng Bible, makarios sila or super blessed. Amen po ba? Amen. So number 4 po, curse on the woman who desire to control man. This is where the spirit of Jezebel began. Woman wants to control and dominate. Ito po ay sumpa sa umpisa pa lang. The word desire for the man, sa verse 16, means desire to control the man and to do it. It is in the human natural for a woman to seduce the man and control the man. They will manipulate and dominate. Ang technique ng ahas ay nakuha si Eva. Sumimple siya na sabihin ang mga bagay na pwedeng mag-twist ng kaalaman ni Eva. Kaya po siya natukso. At nadamay na rin po doon si Adan dahil si Adan po ay sumunod kay Eva. Kaya nga, di ba kapag natukso ang isang tao, ang sabi ay, inahas ako or ahas ka. So, meron po palang reference kapag yung regarding sa serpent. Hindi lang po pala siya parang sabi-sabi. So, it is a curse din po. So, curse on the man. Genesis 3:17, you will rule over the woman, but that would be dominance of ego and pride. Nagahari-harian, siga, bossy. Why? Because you must make your wife happy first, which is impossible. Why? Because the answer is in curse 6, which is curse on the ground. So nabanggit po kasi sa curse number 6 po na kapag kakain tayo ng gulay, pinag-pray na i-bless and sanctify ito. Ang ibig sabihin lang din po kasi parang dahil sa pagsuway po ni Adan, imbes na we are blessed na po, ang mangyayari po is we need to work for our food. So parang may consequences na rin pong nangyayari. Kaya bago tayo magka-food, we need to, so syempre pagkapawisan tayo, parang representation po nun, we need to get tired for us to get food. Instead na, kung nakinig sana po si Eva at Adan, we always be like, always prepared po, always provide. Kasi nga po, si God po yung inobey natin. Number 7, curse of worry. Because to be filled with worry is to be filled with sorrow. Ito ang resulta ng mga fears, lies, and confusion. Di ba nga, may kasabihan din po na if you pray, don't worry. But if you worry, don't pray. Tama po ba? Amen. Number 8, curse of poverty. It is the curse of provision. Genesis 3:19. Kaya maraming tao ang struggling for
financial provision. Yun nga po yung nabanggit ko kanina na connected siya sa number 6. So kung mapapansin niyo po, di ba po, yung curse, hindi lang po siya specified, pero connected na po. So ganun po kalakas yung sumpa. Kaya hindi pinapansin ng tao ang Diyos dahil abala sa trabaho. Which is, we could say na in reality, nangyayari po talaga na kapag may trabaho, minsan nakakalimot, minsan hindi nakaka-attend na church. Which is, I could say, in reality, totoo naman po. Dahil hindi nga po tayo perfect, di ba po? So, what we need to do lang is, we make sure na if may hindi tayo magagawa para kay Lord, we should pray for it. At para, syempre si Lord, lagi naman open ears si Lord and open heart. Lagi siya makikinig sa atin. Inilagay ng Diyos ang responsibilidad sa lalaki na siya ay mapupuno ng pawis bago kumain. Connected ito sa verse 5 na kapag ang lalaki ay nagpapakapagod, may pride siya na dapat siya lang ang pagsilbihan. So, I think sa mga Pinoy po, yung earlier days po, ganito po, parang lalaki lang po yung may karapatan mag-work, tapos ang kasama po sa bahay o ang asawa po niya is they will just need to prepare yung kakainin po dahil nga po, parang ang source po ng food nila or anything financially is dahil sa lalaki. Pero ngayon po, hindi na po ganun. Hindi na po ganun ang mundo dahil nag-iiba naman po. And syempre, as long na we have faith in God, God will always guide and provide for us. Pero sa curse number 4, hindi papayag ang babae na magpasakop, kundi siya ang magdodomina. So may conflict nga po. Ito rin po ay sumpa. Poverty may leads to sickness and diseases. At kasunod nito ay curse number 9 dahil walang pampa-hospital o pampabili ng gamot. So, from 5, 6, 7, 8, connected na rin po yung curse number 9. Yun po ay curse of death or kamatayan. So, ayon po sa Genesis 2:17, it's when death came into the world, mayaman o mahirap, hindi ligtas sa sakit at lalo sa kamatayan. So, yung iba nga po, di ba po, mayaman nga sila financially, pero minsan hindi po nababayaran ng financial yung mga sakit tulad ng mga cancer or anything. Pero may mga time po na, sabi nga po ni Pastor, di ba po, minsan kapag may naramdaman kayo, wag na, uy, masakit na ganito ko, di mo na ako mag-church or pa-hospital agad. So doon po yung mga sumpa na sinasabi. Kaya nga po, di ba, laging sinasabi ni Pastor, we pray or we go to church para yung mga sumpa na yun is mawala. Dahil kapag dumating na po tayo dito, lahat po ng sumpa na yan, takot po yan na makapasok sa tahanan ng Diyos. Totoong lumalabas ang sakit na cancer sa isang angkan, pero hindi ito consistent. Dahil pwede itong pigilan through healthy living and godly living. Dapat magkasama ito dahil one can live a healthy life without being godly. Walang basehan sa Bible ang generational curses or yung sinasabi nga pong mana. Mana-mana lang yan kasi yung nanay niya may ganito. Pero kasi di ba po, hindi ito applicable sa atin kasi nga po, si Lord po is, as long as we pray, lahat po yan, kahit gaano pa, sandaan kayong angkan, kapag nag-pray ka kay Lord, i-break po ni Lord yung chain para maging blessed at healthy. So number 10, curse of being separated from the presence of God. So ayon po sa Genesis 3:24, inilayo sila agad sa hardin kung saan naroon ang presence ni Lord. At ito ang pinakamabigat na sumpa or worst na sumpa and punishment. Why? Dahil kay Adan, okay lang na ako ay magtrabaho ng mabigat, wala man kaming makain, mag-worry o awayin ng asawa ko, pero please, wag lang malayo sa presensya ni Lord. Tama po ba yan? Amen. At syempre, dahil love tayo ni Lord, we can turn all these curses into blessings. Ganyan po tayo kamahal ni Lord. Even na receive po natin yung curses, hindi po niya pinabayaan na hindi natin ito masolusyonan. Pero lahat po yun ay if you obey God. So ang question po is how to turn curses into blessings. Natutunan natin ang 10 root curses. Tama po ba? Ayon sa Bible, ang root cause ng curse ay sin of disobedience o hindi pagsunod or pagsaway.
At ang ugat ay nagbunga ng sakit, kahirapan at kamatayan. So, di ba po, pag wala kayo kay Lord, puro negative, sakit, kahirapan at kamatayan. So, parang ang hirap pong mabuhay ng ganon, na wala si Lord sa atin. So, pwede mong labanan ng cancer dahil sa husay ng technology natin ngayon at kasama ang healthy lifestyle. Pero ito ay temporary lamang. So, siguro kaya ka lang niyang gamutin within 5 years. Pero, end of the day, lahat po ng creation ng tao ay limited or temporary. Dahil nga po, di ba po, si God ginawa lang niya ang tao. So, ang makakapagpagaling lang po sa atin ay hindi tao, kundi si Lord po. Amen po ba? Amen. May kasabihan nga din po, di ba? You can face the problem if the problem is your face. Kung hindi mo alam ang tunay na problema, hindi ito masosolusyonan. So, ang inisip lang po kasi natin, baka, ay hindi, ano lang yan, mga anak ko lang yan, kaya may sakit talaga ako. Hindi po talaga ganon. We need to go deeper po para maalaman po natin na hindi naman lahat ng nasa mundong ito ay walang solusyon. Kumbaga, isang bagay lang po tayo dito, pero lahat po yan nakasaad sa Bible kung ano po yung dapat natin gawin. Ang mahalaga po is mag-umpisa po tayo magbasa at malalaman po natin ano ba yung mga bagay na ikinalulugod na Diyos para sa atin po. In the moment na nagkasala ang tao, God already provide a solution para sa sumpa sa tao. Genesis 3:15, in Good News Bible, I will make you and the woman hate each other. Her offspring and yours will always be enemies. Her offspring will crush your head, and you will bite her offspring heel. Question, how to turn curses into blessing? Answer, it is not how, but who. So, yun nga po, di ba po? Sino nga ba ang makakapag-turn ng curse? Si Lord lang naman, pero sino rin ba ang kailangan kanino ba dapat manggaling yun? So, dapat sa atin din. So, we need to make sure na ang sumpa, kapag may narinig tayong ganyan, dapat ang isa lang ang pupuntahan ng isip natin, kundi ang paghingi ng tulong kay Lord. Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a tree. Si Jesus, ang Kristo, ang Mesaya, ay naging sumpa upang tayo ay lumaya sa sumpa ng kasalanan, sakit at kamatayan. 1 Peter 2:24, Christ carried our sins in His body on the cross. He did this so that we would stop living for sin and live for what is right. By His wounds, you were healed. Pag tinanggap mo si Kristo, mawawala ang sakit at kahirapan. May tanong po ako, gusto mo bang mawala ang sumpa sa buhay mo? Parang mahina po ata, parang gusto yung mag-iwan ng konting sumpa. Gusto mo po bang mawala ang sumpa sa buhay mo? Amen. So, ayon po sa Deuteronomy 30:19, this day I call heaven and earth as witnesses against you that I have set before your life and death, blessings and curses. Now, choose life so that you and your children may live. Ito ay nasa paraan lang ng tamang pagpili. Ano ang gusto mo? Blessing or curse? Blessing. Death or life? Life. So, di ba po, ang dali namang pumili, di ba? So, nasa sa atin lang po yun kung paano tayo pipili. Na kanino ba ang life blessings? So, ayon po sa John 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I, Jesus, have come that they may have life, eternal life, and that they may have it more abundantly. The revelation of the cross bring us freedom from sin and curses. Dahil kay Jesus Christ, tayo ay malaya na sa sumpa ng kahirapan, sakit at kamatayan. Sabayan po niyo po ako sa ating Macarius Challenge. Believe that Jesus can turn curses in your life into blessings. Isa pa po, lakasan po natin. Believe that Jesus can turn curses in your life into blessings. So, meron lang po tayong short activity, renouncing the devil's works and ways to sing. And inimitahan ko po na tumayo po tayong lahat. Sundin niyo po ang aking sasabihin or ayan, meron po rin po tayo sa ating projector at make sure na kung
kaya po natin kumanta ng malakas, humiyaw ng pabalang, alam po natin na sa ganitong pagkakataon po na nire-renounce natin ang devil works, ay kailangan po nating ibigay yung best natin para mailabas po lahat ng nasa feeling natin. Amen po ba? So sabayin niyo po ako at basahin natin ng malakas. I renounce all thoughts of things I should not think about. I renounce anything which crosses my mind which should not be. In the name of Jesus, I renounce all evil in our government and all around the world. All evil, all wars which has taken over our country and the world. I renounce all or any witchcraft, sorcery, divination of any type of occult which has been in the past of my ancestors or beyond them. In the name of Jesus, I renounce any and all lustful perversion and all immorality which was in the past generations. In the name of Jesus, I renounce any type of uncleanliness, impurities, and sins which should not be in my life or heart. I renounce any and all ungodly soul ties and immoral relationship. I renounce any and all ways of hatred, anger, resentments, revengeful ways may I have in my heart. Any retaliation, unforgiveness, prideful ways, vanity, ego, haughtiness, and all disobedience, and all or any type of rebellion. I renounce all fears, selfishness, self-will, self-pity, self-rejection, self-hatred, self-promotion, and any unbelief and all doubt I may have, I'm not aware of, in Jesus' name. I renounce any and all ungodly oaths, covenants, and any vows that my ancestors of generation may have made or myself, which is not of God, in the name of Jesus. I renounce any and all idols made or praised from my ancestor or any generation which has worshipped and any of this type, in the name of Jesus. I renounce all hold Satan has on my life, whether with my family members, my business, finances, health, my friends' lives, in the name of Jesus. I command you, Satan, to go and live, for I am God's prized possession under God's protective care, and you have no rights to me. In Jesus' name, I command you to flee from my whole entire being, in my life and the lives of those whom I love. I renounce you, Satan, all your works and all your ways. In Jesus' mighty and most powerful name, amen. Thank you po. Amen. Thank you so much po. So nakita po natin na tinanggihan na natin ang maraming mga sumpa sa ating buhay. Amen mga kapatid? Sabi nung Deuteronomy kanina, pwede mong tanggihan ang sumpa sa iyong buhay. Paano? You choose life instead of death. Amen? You choose blessing instead of curse. Kaya sabi ng iba, ako, yung nanay ko namatay sa cancer. Tatay ko namatay sa cancer. Baka ako mamamatay din sa hindi totoo yan. Amen mga kapatid? Kasi hindi mo tatanggapin ang sumpa, hindi mo tatanggapin ang kamatayan, kundi tatanggapin mo ang buhay at pagpapala sa Panginoon. Can you hear amen? So shall we stand at ideklara natin ang ating pong pinaniniwalaan. Meron pong isang kanta na ating sasabayan and make this a song of your heart sapagkat ang Diyos ibinigay niya na ang lahat ng para sa ikabubuti natin. All we have to do is declare it, believe in it, and sing it as well with all of your heart upang patuloy po na mag-manifest ito sa atin. Naniniwala po ba kayo na walang ibang nagmahal sa atin kundi ang Diyos? Amen. Sige, sabayan po natin ang awitin na ito ng buong lakas. Ang title po ay Tanging Pagmamahal. It's like a big...
kasalanan, sasambahin